Hello, good evening to everyone. Ani anasab kita sa atong matag simana nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ug anaa gyapon kita sa ikaduhang libro sa Tesalonika. Last week, we devoted much of our time on the subject of the appearance of the lawless man. And he is known to be the Antichrist, a person who is opposing Christ. Atong na hatagag lapad kayo nga pag ah, discuss ang mahitungod sa iyang panggobyerno ug sa iyang karakter o sa unsang paagi nga siya moabot. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga nagalakaw kita sa kamatuoran. Dalaygon ng Dios. Magampo kita alang sa pagpadayon ni atong Bible study. Atong iduko atong mga ulo sa tubangan sa Ginoo. Kanimo lamang amahan nga langit nun nga mao'y tag-iya ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw nga mo'y naglalang sa mga tao sa katuyuan, Lord, nga aron adunay katawhan nga magadayeg ug magsimba kanimo. Wala ka magtago sa hilit nga dapit diha sa imong paglungtad. Tungod kay gipadala mo kanamo ang imong mga pulong aron mapinaagi niini. Makaila kami sa matuod nga Dios ug matultulan namo kung kinsa ang angay namo simbahon ug galagaron. Tungod kay ang tao sa dihang gibuhat mo kini adunay katakos kini nga imong gibutang kaniya nga mangita og simbahonon, mangita og usa nga superior nga angay niya ludhan og yukbuan. Og pinaagi sa imong mga pulong gitultulan mo kami sa maayong dalan aron makaila kami kinsa nga klase nga Dios nga angay namo simbahon. Nining gabion na Lord, padayuno namo pagtuki ang mga pulong nimo diha sa libro sa Tesalonika og tagai kami og kaalam kahibalo nga makapupo kami og mga laglum nga mapagtulunan gikan niini labi na nining mga panahon nga nagsingabot ang katapusan sa kapanahonan. Tagai og kasibot ang mga kaigsunan ko tungsa nagasunod ni ining maong Bible study nga Ginoo among hupngon ang among kaugalingon pinagis pagsangkap sa kahibalo sa kabatuoran aron nga magpabilin kaming lig-on og magbarog hangtod nga mahiabot ikaw. Ako kang giday gipasalamatan nining higayuna nga Lord na ay nanggagakugi ug gahin og panahon para masundan nila kining among diskusyon mahitungod sa imong mga pulong. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So dinhi atong mahinumduman nga inigabot na unya ni Antikristo sa ato nang nasaysay nga iyang pagasupakon ang tanan nga atong ginaila o ginasimba nga Dios ug magpalabaw siya nga siya ang labaw sa tanan ug gani musud siya sa templo sa Dios ug moangkon nga siya ang Dios. Adunay tulo ka dagko nga proklamasyon sa panggobyerno ng Antikristo na sa pag-abot niya opisyal gayod nga iyang i-anunsyo sa tibuok kalibutan ang one world government. Ang ipasabot niya ng one world government mauna nga ang tanang mga nasod mawad-an sa ilang soberentiya o siya na ang leader sa tibuok nga nasod sa dictatorship na paagi. And then one world market nga pinaagi ni ana iyang pangmarkahan ang tanang mulupyo sa tibuok kalibutan ug gipugos niya ang mga dato ug ang mga gagmay, ang mga adunahan ug mga kabus. Tanang mulupyo sa kalibutan nga magadawat sa iyang marka kay kun dili usab ikaw makapamalit
dili usab ikaw makapamaligya nianang mga panahon. Imagine na lang ang kalisod sa panahon nga dili ka kapalit o dili usab ikaw makapamaligya. Without the mark of the beast, walay makapangnegosyo, di ka kapamaligya, dili ka kapamatigayon, o dili usab ikaw makapamalit. Ingon niini ka mahinungdanon ang marka nga imarka ni Antikristo sa mga tao. Layo ra kaayo kining gipalakaw sa ubang mga pastor nga baksin nga mao na ni ang marka ni Antikristo. Tungod kay ang baksin dili gikan ni Antikristo. Tanang nasod nagpabaksin, nag-awhag nga vaccination sa tanang mulupyo kay kini mao ang depensa nato batok sa virus. Samtang ang marka ni Antikristo walay kalabutan gayod kini sa atong panglawas, bakuna, dili kini bakuna. Ang marka ni Antikristo mo'y usa ka political mark ngadto sa loyalty nimo sa gobyerno niya. Mauna nga pagka layo ra kayo sa mga panghuna-huna sa ubang mga pastor. Dapat yun ang pastor magtuon kay dako kayo ang kadaot nga na mahimo niya sa iyang pagpanudlo kay sa buholang kanang mga tao nga nagpabakuna og naakoy mga kaila amigo nga mga pastor og mga membro didto nga nanawag nako kung magpabakuna ba. Akong ginagpabakuna na kay human ako nagpabakuna. Diha pa sila nagpabakuna. Unya sa dihang nahibalan sa mga pastor didto nga kining mga tao na nagpabakuna, ila dayong komentaryuhan nga, uy, nganong nagpabakuna man ka? Kabaw baka nga ang nagpabakuna, bakuna na or marka na ni Antikristo. Kanang mga statement nga conclusive, nga murag nagatuon, mo'y akong gikalagutan gyud kay ngano man magtudlo man ining mga dili siguro. Nganong itudlo man ning dili siguro nila nga panahon ug opinion nga disarana na punitan nga information. Makaigsunan. Panagna sa atong Ginoo nga sa dili pa siya mahiabot, dunay daghang mga pagtulunan nga mga but nga piki og kanang mao mga pagtulunan magpahisalaag ug mahisalaag kuno bisan pa ang mga anak sa Dios. Muna nga ang unang mga bersikulo ining chapter 2 sa Tesalonica, nag-aawa gayud ang atong magsusulot nga dili gayud kamo magapalingla ni bisan unsang paagi, let not anyone deceive you in any way, for it will not come unless the rebellion takes place first, and then the man of sin, Antichrist, who is destined to destruction, is revealed. It is a strong command and warning for the Thessalonians not to be deceived. Dili palingla di tapailad. Karon perting daghanan na ilad. Perting daghanan na lingla. Nga kini nga baksin gikan ni Antikristo. Dili ni gikan ni Antikristo, definitely. So si Pablo, pag-abot sa 5, nag-remind sa taga-Thessalonians, don't you remember that I repeatedly told you about these things when I was still with you? Pagka well-informed kining mga tao sa Thessalonica kay sa bago pa si Pablo dito, sa pagsud ni Pablo dito sa maong dapit, iyan ang gitudlo kining mahitungod
sa last days. Pagka systematic kayo ang mga doktrina nga gitudlo ni Pablo gikan sa kaluwasan ngadto sa Christian life ug ngadto na sa mga things to come eschatology, advanced na nga theology ning eschatology. Tungod kay may tungod na ni sa mga ulahing mga kapanahonan. Pero wala mawad-e, wala mahikawi ang taga Tesalonika sa maong pagtuon kay si Pablo nag-ingon nga kanundom ba mo nga kanunay ni nako gibalik-balik pagtudlo kaninyo mahitungod sa pagbalik sa Ginoo adtong diha pa ko ninyo, adtong uban pa ko ninyo sa dihang nag-abli ko ining bulaton na diha sa inyong lugar. Mo ni ang gingon ni Pablo. So si Pablo nagsukna nga katudloan man mo ini bisa ayan mo palingla kay mao lagi naghitak man didto ni sud man ang mga pagtulunan nga bag-o nga nibalik na si Jesus. Dugay na nibalik si Jesus. So ingon si Pablo nga ayaw mo kabalaka kay kadtong adlaw kanang rapture nga gisgutan nato nga sumala sa akong gitudlo ninyo dili pa to mo abot tong rapture hangtod nga mutungha una kining tao nga gitawag og tao sa kalawas sa kalapasan. Inigabot niya magpalabaw siya sa tanan nga siya ang Dios, musod siya sa templo, unya moangkon nga siya Dios, unya siya mag-invoke og simba gikan sa mga tao. So, imagine na nga kadako sa power Tanan nga gipangsimba nato, tanan nga gatong gi-adore, tanang tao sa kalibutan ug unsay ilang gipangsimba. Tangtango na ni Antikristo, wag tango na ug usa na lang kaklase sa pagsimba. Ang iyang tudlo mo ng one world religion, tulo ka declaration, one world government, then one world market, and then one world religion. Usa na lamang ang tinuohan. Og ang maong tinuohan mao nga siya ang Dios og siya ang simbahon. Unya magpabuhat siya larawan og ang si Satanas muhatag og gahom sa larawan. Ang maong larawan gayud ni Antikristo. Og si Satanas muhatag og gahom sa larawan nga mosulti. Pagka tuog yun ang mga tao nga mao ni ang tinuod nga Dios. Kay milagro gud na mudogok man gani ang mga tao ron og naay magatumog balita nga dunay birhen didtong naghilak og dugo. Og daghan gyud kaayo nga mga panahon nga bisan ang media ni apil na nga ilang ipa DNA ang dugo nga ilang nakuha. Og tungod kay piki man lagi man-made man unsa katong dugoan nagpalit ra ba katong dugo dito sa merkado og gipahe. Pero kabalo ka ang mga tao tuon gayon bisan og tinumo-tumo pag-ando dugok ang mga tao manggi-auto pang uban maga linya pang uban kay mupahid adtong tubig kay mao ni milagroso ni. Tuot-tuon ning mga tao. Kini pa nga ang dibulto larawan musulti unya ang dili mo yukbo sa mga larawan ang mismong larawan mo pakitag milagro pagpatay na ay kalayo mo gawas gikan sa iyang baba ug unya silutan niya katong di mo simba. Mo na ang mahitabo. You know what it is now holding back so that he will be revealed when this time comes. For the secret of this lawlessness is already at work. But only until the person now holding it back gets out of the way. Kining pag-ingon ni Pablo diri nga ang espiritu nining Antikristo nagasugod na. Ang Antichrist spirit during the times of the apostle nagsugod na.
Og si Pablo nag-ingon nga kining mga nag-upos sa mga doktrina sa apostoles, mga antichrist kani sila. That is the spirit of antichrist. But the actual person of antichrist has not yet been revealed. Nga sa verse 8, ingon siya, then the lawless one will be revealed, whom the Lord will destroy with the breath of his mouth, rendering him powerless by the manifestation of his coming. Ato mahibaw-an nga bisag unsa pa kagamhanan ni si Antikristo, dinhi miingon nga pagabuntugon siya og he will be destroyed with the breath of his mouth, rendering him powerless by the manifestation of his coming. Nigabot ni Jesus, wa kalikhi ng gahom ni Antikristo. The coming of the lawless one will become accompanied by the power of Satan. He will use every kind of power, including miraculous signs, lying, and wonders. Mauni ang nakaingon nga epektibo og daghay nagasunod sa mga pagtulun-an og sa tanan nga itudlo ni Antikristo tungod kay mismo siya gi-empowered man siya ni Satan. Ingon dire, the coming of the lawless one will be accompanied by the power of Satan. He will use every kind of power, including miraculous signs, lying, and wonders. Kining lying and deception. Og daghay mailad, daghay malingla. May dili lalim. Kini tungod kay ang tao labi ang tao nangitag milagro, nangita og mga ilhanan, mutuog yun siya. Og mao kini nga ang pag-abot og pagtungha ni Antikristo ang nagapaluyo og nag-empower gyud niya maog gyud si Satan. Mo nang sa chapter 13 of Revelation nagaingon nga the serpent or Satan has given him the authority, the dominion, and the throne. Gikan kang Satanas. So, dili lalim ang backup. While the Christian is empowered by the Holy Spirit, Antichrist also is empowered by Satan. Dili sayon niining panahon na ni Antikristo i-distinguish tungod kay atong makita nga sa Revelation, grabe ang paghugyaw sa mga tao o pagbilib sa mga tao ni Antikristo. Ninggit ang mga tao nga kinsay makasama niya, kinsay makabuntog niya, kinsay makapareha niya. Grabe yun ang paghanga. The admiration that is very deep and profound admiration of the people. Nga tungod niya na wala na sila hinuon magdaig ngadto sa Diyos. And every type of evil to deceive those who are dying, those who refuse to love the truth that would save them. Ang maila di ay kadtong mga tao nga taron sa King James, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Katong nagakamatay, katong laglagonon, because they received not the love of truth that they might be saved. Tungod kay kaning mga tawhana, ilamang sa likway ang kamatuoran nga mauunta ang makaluwas kanila. Ato makita ang gidangatan ining mga tao nga wala gyud mo desisyon sa gospel. Medyon mao na ang mahinungdanon kayo nga mensahe ni Pablo. Dinhi gipakita ni Pablo kung kinsa kadtong mga tao nga maoy dakog tendency nga moabin sa gobyerno ni Antikristo. Kini mga tawhana wala gyud gugma ug kamatuoran sa ilang mga kasing-kasing. Sila ang unang nalingla o unang nailad
sa deception sa kaaway. Kining gitawag sa English og deceivableness, ang pagkamalinglahon ug ang pagkadili matarong kanila nga nangalaglag tungod kay wala nila dawata ang gugma sa kamatuoran nga mauunta ang makasluwas kanila gikan niini. Mga igsoon, makita nato ang pagkapinili sa Ginoo. Pagkapinili nato gikan sa Ginoo ngano man, basta na akay gugma sa kamatuoran, basta na akay gugma sa Ginoo, basta naa kanimo sa sulod sa imong kasing-kasing ang kauhaw, kagutom sa usa ka espirituhanong pakigsandurot. Basta nga sa sulod sa mga lawak sa imong kasing-kasing, dako kayo ang dapit sa Ginoo diha nga sa maong mga lawak. Dili ikaw vulnerable sa deceptionist, sa deceivableness ug unrighteousness sa yawa. Kining iyang pagka deceiver, kay grabe gyud ang deception nga iyang pagahimuon. Linglahon gyud niya og kumbensihon ang mga pangutok sa mga tao nga siya ang matuod nga Dios. Ug mao kini karon ang kanang nanunot ni Kibuloy nga mga 6 million ka tawo nga mga tawo nga nagnunot kaniya. Gi-blind sa ni Satan ang mga tao. Gi-blind mismo ni Satan ang mga panguna-una ini mga tawhana nga dili sila kakita sa flaws, di sila kakita sa depekto mga kaigsunan sa doktrina sa ilang pangulo. Ug mao kining nakapakaalaot nila mga kaigsunan tungod kay sa sulod nila ila mang gidumilian pag-usisa ug pagpanuki-duki mahitungod sa kamatuoran ug wala sila magahigugma niini. Mga kaigsuon, mao ni ang mga qualities nga dili kadutlan ining deception ng Antichrist. Dili kadutlan sa mga kasalanan ni ining lawless person. Love the truth. Higugma ang kamatuoran. Ibiste ang kamatuoran. Dayan-dayani ang imong kaugalingon sa kamatuoran. And for this cause, ingon dinhi, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. Agig inunta hampak sa Ginoo. Mo agig resulta niini ang Ginoo matud pa dinhi has sent a strong delusion that they should believe lie. Maoning nahitabo. Maoning nahitabo anang mga grupo makigsunan karon nga nagatuo og mga mini nga pagtuluan. For this reason, God caused them to believe wrong things very easily and very strongly, so then they will believe what is not true. So, itugyan, gipanugyan sila sa Ginoo. Tungod kay wa man sila gugma sa kamatuoran, tungod kay wala magpangita ang ilang kalag sa kamatuoran, tungod kay wala sila mo embrace sa kamatuoran. Na gipanugyan na yun sila sa Ginoo nga ang ila hinoong tuuhan ang bakak. Kining bakak sa dihang sige ka inig sulti, sige ka inig promote, hangtod ka mutuo na lang pud sa imong bakak. Tanawa paminawa ragod ng pag-tune in ra mo panagsaan ng programa ni Kibuloy. Public knowledge man ang iyang mga claim nga siya ang anak sa Dios. Siya gani amo pirma. Siya na amo pirma gani sa atong clearance sa langit. Public knowledge ka na iya nang gi-announce na ana sa YouTube. Kung tarong ka nga Kristohanon og nagabasa ka sa Biblia, dili yung kamalingla kung dunay mutungha ining atong kalibutan og muangkon nga siya ang Dios. Siya si Kristo. Tungod kay usa ra man gyud Kristo. Only begotten Son of God. Only gani, wa nay lain. Unya og naay mo claim,
piki na gyud na tin-aw man na kayo. Pero nganong minilyon man gyapon ang mutuo ni. Tungod ining giingon din nga gitugyan na lamang sila sa Ginoo kining mga taong wala magigugmag kamatuoran, kining mga tao nga nagadumili sa pagigugma sa kahayag, gitugyan na lamang sila sa Ginoo nga mutuo na lamang sila samot ining mga bakak. Mao ni ang pinaka-tragic nga end sa tao. Nga sa katapusan unya sa hukmanan sa Ginoo, ikaw rapod ang muatubang sa silot sa imong kayabag. At the end of the day, at the judgment seat of Christ, you will blame no one but your own folly. Gunatong Bisayaw na nga sa tumoy sa kasaysayan ining kalibutan na diya sa hukmanan sa atong Ginoong Dios nga si Jesus. Ikaw rapod walay laing mabasol, ikaw rapod ang magtulisok nimo kay ikaw biktima ka sa imong kaugalingon nga binuang, imong kaugalingong kagyabag. Tungod kay ikaw nasayod nga dili mauna nga gipanudlo unya nituo ka ug nakonbinser ka for any reason. So the result, God will decide. The result is that God will decide to punish them. They refuse to believe what is true, and instead they enjoy doing wrong things. So God will punish all of them. Amo ni ang tragic end. Because they refuse to love the truth. Because they refuse to embrace the truth and walk on it. God, in His own way, at His own time, will punish them. Silutan. Silutan sa Ginoo ang mga magtutudlo, og silutan pod sa Ginoo ang mga sumusunod ining maong magtutudlo. Pero naay gipasubbingay si Jesus nga mas dako ang punishment adtong mga nagtudlo og naga lead sa mga tao ngadto sa bakak. Their punishment will be greater than their constituents. So, mao na'y mahitabo. So, mga kaigsonan, masayod ka nga gipili ka sa Ginoo ngano man. Sa sulod nimo naghigugma ka sa kamatuoran. Naghigugma ka sa Ebanghelyo. Naghigugma ka kang Kristo. Sugdi karon pagsukna ang imong kaugalingon. How much you love Christ. Siya bagyod ang mahal ba nimo si Jesus? Mahal ba nimo siya? Are you willing to embrace the truth about Him? Do you want to walk on the truth? Are you willing to walk the talk about the truth? Mauni ang atong ticket. Mauni ang atong kaluwasan nga dili ta ma-apil sa mga silutan ug laglagon sa Ginoo. Kadtong nagsaling kapaw ug nagpakaron ingnon nga nahigugma sa kamatuoran pero Ginoo ray nahibaw. Moabot yun ang panahon nga you will be exposed. Kay matod pa sa usa ka sumbingay sa mag-uuma. Matod pa ni Jesus nag-asoy siya sa kasumbingay. Diha katoy usa ka mag-uuma nga nagpugas siya sa iyang uma. Pag human niyag pugas, mipuli pud ang kaaway ug nagpugas pud og mga bunglayon. Ug kini midungan og tubo sa ilang mga pinugas nga trigo. Nangutana ang sulugoon sa iyang agalon, magtutudlo agalon na may mga bunglayon nga nanubo dungan sa atong mga gipugas. Unsa man amo baning panglaruton? Jesus mingon, ayaw.
Kay basin mapagan og larot ang mga trigo. Hulaton nato sa panahon sa ting-ani. Kay sa panahon sa pagpamunga og ting-ani, ang tinuod nga trigo nga napugas mo paani gyud ni og tinuod nga trigo. Ang bunglayon nga nitubo og apil niya nga nagpatrigo-trigo, makita ra gyud unya na sa panahon sa ting-ani kay dili man gyud trigo ang ilang bunga. Pagkalalom kayo sa impact o sa application ana nga parabol nganhi sa atong mga personal nga ginabuhi. Actually, ang Ginoo og kita ra gyud nasayon kung genuine ba gyud ta nga trigo. Genuine ba gyud ta nga anak sa Dios. Labag yun na to ang kamatuoran. Ato bagyod nga delight, ato bagyod nga desire nga magkinabuhi sa kamatuoran ro sa ebanghelyo. Wa ba lang nato komplementahi o komedyahi o tunga-tunga ba medya-medya lang ba? Kabalog yun ang Ginoo kinsa tong na-inlove niya, kinsa tong tinud-anay yun nag-devotion niya. Walay pakialam ang Ginoo sa imong bisyo. Walay pakialam ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ang iyang pakialam ang imong heart. Iya ba? Di pa nag-iya ba niya ang imong heart? Wa ba'y laing na nag-iya sa imong heart? Wa ba'y laing nag-occupy sa imong heart? Kana mao'y tubagon nimo sa imong kaugalingon. I can only help you through the Word of God. Salang ako kaalagad sa Ginoo. Igor ako magpagamit sa Ginoo sa pagpahimangno o pagtudlo sa the best nga mahimo nako para magiyahan ko kamo sa paghimo ninyong mga desisyon sa inyong pag-alagad sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, dili na ron panahon nga medya-medyahan atong Ginoo. It is high time now to serve God seriously. Praise the Lord. Hallelujah. Dinhira tataman una og atong dalon atong kaugalingon sa mapag-ampo. Masalamat ta sa Ginoo tungod kay padalipdan ta batok sa COVID. We don't know when this pandemic be over. But no matter how long this pandemic would last, do not lower your guard. Protocol gyud, face mask, face shield, personal hygiene, social distancing, mo gyud ni. Hangtod nga mo normal kita og balik. When majority of the Filipino is vaccinated, then the normal routine of life will be back. Negosyo, public gatherings, and so on. By the way, this month of October, we will resume our on-site worship service. Atong balik sa first Sunday of October, ang atong simbana sa atong tigumanan. And I hope nga muadto ta. Musimba ta, dugay naman ta nagkita, gimingaw na kung kaayo ninyo, og mao na nga atong balikon pero protocol gyapon ta, social distancing, unya face mask, face shield. Kita ta karong first Sunday of the month of October, communion service na to na tambong ta sa atong unang Domingo sa Oktubre nga tigom adto sa church kato para makapahimos po tas tong building kay nagaabang ta na tibok bulan sa August nga wala tayo katigom dito.
Alaygo ng Diyos. Mag-ambota. Salamat, Lord, sa imong mga pulong. Pinagi sa imong Espiritu, Lord God. I-empower kami nga kanunay kami, Lord God, magapangita o magapangandoy sa tumang kauhaw sa imong mga pulong. Tabangi kami nga mas maghigugma kami sa imong mga pulong ug mo embrace me sa kamatuoran. Kay kini mo among kalasag og dipinsa batok sa malinglahon nga buhat sa kaaway. Si Satanas o si Antikristo will be working together hand in hand, Lord God, to deceive the whole world. And many will be deceived, even the very elect of God. When that time comes, Lord God, help us, God, to get rid, hallelujah, from the deception and the deception of the enemy. Lord, continue to bless us with good health. Continue to bless us financially, Lord God. We know that a lot of Filipino are suffering, Lord God, with financial constraints. Ginoo, tagbuang among adlaw-adlaw panginanglan, tagbuang among mga abangon sa balay, tagbuang among mga palitonon nga kinanglanon basic commodities. Panalangin ni Lord God ang tanang sakop sa GIK family. Bless the Labangon, Lord God, family. Bless from the children up to the adult, Lord God. Bless their business, Lord God. Bless their works, their jobs, in the name of Jesus. Hallelujah. Protect each one of them, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for your word. In Jesus' name. Amen.